Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang buhay ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nakaraan ang paksa natin ay ang pagsalakay niya sa Khaybar at sinabi natin kung bakit niya nais salakayin to o ano ang dahilan. At actually, alam natin na malapit nang papasok sa Khaybar ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So meaning, malapit na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay makapasok sa Khaybar. So alam natin, isa sa pangyayaring ito, ang pagpasok sa Khaybar ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay yaong mga taong Khaybar ay hindi makahingi ng tulong sa mga Quraysh. Isa ito na alam natin sa malaking tagumpay ng mga Muslim ang Peace Treaty ng Hudaybiyah. Isa ito na kung saan nabanggit din natin nakaraan na ang Treaty ng Hudaybiyah, Peace Treaty ay malaking tagumpay ito sa mga Muslim. Kasama rin ito sa isang tagumpay ng mga Muslim. Bakit? Dahil hindi makahingi ng tulong dito ang mga Khaybar sa mga kaalyado nilang mga Quraysh. Dahil mayroong kasunduan ang mga Muslim at ang mga Quraysh na hindi sila magkakaroon ng labanan sa loob ng 10 taon. That's why hindi makakahingi ng tulong itong mga Khaybar na ito sa mga Quraysh. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pagsakop nila sa Khaybar, walang makapagbibigay ng tulong sa kanila. At alam natin na ang Ghatafan ay nag-upa na naman dito, pero nagbalik ito dahil sa takot na narinig nila ang kanilang pamayanan o lugar na may sumisigaw na inaakala nilang pinasukan sila ng mga Muslim. That's why nagbalik sila at hindi na nagtangkang tulungan pa ang Khaybar. Kaya sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang tutulong sa mga Khaybar. At isa sa proof na walang tutulong sa Khaybar ay yaong nung sila'y malapit na sa Khaybar, inutusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam si Abad ibn Bishr radiyallahu an na magmanman. Meaning, abang papunta ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasamaan sa Khaybar, pinauna niya si Abad ibn Bishr radiyallahu an para tignan niya kung magmanman siya sa unahan, maging espiya siya, tignan niya kung ano ang maaaring mayroon sa harapan nila. So dito, alam natin, mayroon isang taong nakita si Abad ibn Bishr, no? At ito ay inutusan ng mga taong Khaybar. Inutusan ng mga taong Khaybar na ang gagawin niya kapag nakita niya ang mga Muslim, actually sasalubungin niya yung mga Muslim tong taong ito na nakita ni Abad ibn Bishr. So sabi niya, itong taong ito, ang trabaho niya, na gaya niya sinabi niya kay Abad ibn Bishr radhiyallahu anhu, nang mahuli niya ito yung kanyang sinabi. Sabi ni Abad ibn Bishr, sino ka? Sabi niya, ako ay isang taong nagbibigay ng babala sa inyo, na kung balak niyong pasukin ng Khaybar, ito yung utos ng Khaybar sa kanya, huwag na ninyong pagtangkaan pang pumasok sa Khaybar sapagkat ang Ghatafan ay nandoon na, sila ay mayroong 10,000 katao na tutulong sa Khaybar. At ang pinuno nila ay si Utbah ibn Badir. Pero hindi totoo yun. Yun ang bilin, takutin niya ang mga Muslim. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaya nang sabi niya, walang tutulong sa kanila. Meaning hindi totoo yung kanyang sinasabi. So in this situation, hindi totoo ang sinasabi ng taong ito dahil sa sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay walang tutulong sa mga Khaybar na ito. So,
Itong malaking tagumpay na sinasabi natin, na walang tutulong, either Quraysh, hindi sila makakahingi ng tulong, may peace treaty, ang gatapan, bumalik sa pahintulot na lasmantala sa kanilang taanan, walang makakatulong ngayon sa mga Khaybar na ito. Itong panahon na sasalakayin ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isa rin sa pangyayari na ito ay hindi natin dapat kalimutan ng hadith na ito, na dito nangyari yung kanyang mga sahaba abang nakasakay ng kamelyo, ang iba mga kabayo, ay sumisigaw sila ng Allahu Akbar. Allahu Akbar. So isinisigaw nila yung Allahu Akbar din la ilaha illallah. So sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isa ito sa akida, no? Huwag na kayong sumigaw sapagkat ang inyong dinadalanginan, tinatawagan ay nakaririnig at hindi bigi at higit na malapit sa inyo kaysa doon sa lieg. Mula sa lieg ng kamelyo hanggang doon sa kanilang upuan, mas malapit sa inyo ang inyong Panginoon. Sabi ng Allah subhanahu ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So gaya ng paliwanag natin sa akida, ang lahat ay malapit lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo lang ang malayo sa Kanya. Pero sa Kanya ay napakalapit natin. So ibig sabihin, mas malapit pa doon sa leeg ng kamelyo, papunta doon sa saddle o upuan ng isang tao nakasakay sa kamelyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala kaysa sa pagitan ng leeg hanggang doon sa upuan. Dahil ang linalang ng Allah subhanahu wa ta'ala ay halos nakadikit lamang o malapit lamang sa Kanya. Dahil napakaliit lang natin, tayo naman ay naging parang napakalayo sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So isang adik yan na nagamit sa akida. Pagdating ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of the miracle na nangyari dito sa lugar ng Shahba, ay nagpahinga dito, malapit na ito sa Khaybar. Nagpahinga dito ang Prophet sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga kasama at nagdasal sila ng Salatul Asar dito. Pagkatapos magsala, ipinatawag ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na ilabas ang anumang mayroong silang dalang pagkain. But in this situation, kakaunting minasang trigo lamang ang natitirang pagkain ng mga kasamaan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito ay ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay ihahin at pagkatapos na nalangin at ang pagkain ay sumibol ng napakarami. Dumami ang pagkain ng mga Muslim. One of the miracle na ginawa dito ng Allah subhanahu wa ta'ala para busugin niya, isatisfy niya mula sa kapaguran, paglalakbay ang mga Muslim. So after that, pagkatapos niyon ay tumayo ang Prophet sallallahu alaihi wasallam upang magsagawa ng sala. Okay? Remember, ito ay sunnah. Hindi sila nagwudu, pero sila ay nagmumog. Makokonti lang ang masyadong nakakaalam din nito. Hindi sila nagwudu. Meaning nakawudu sila. Nagsala sila ng hapon Pagkatapos kumain, pagkatapos sa abot ang siyang sala, hindi sila nagwudu, kundi nagmumog lamang. So isa sa sunnah na kapag ang isang Muslim ay nakawudu, nananatili siyang dalisay, hindi pa break ang kanyang wudu, at kumain tayo. Isang sunnah, hindi obligatory. Isang sunnah na tayo ay magmumog. Alam natin kapag naglinis tayo ng bibig, ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala, magsasala ka, magsasalita ka. Diba? Magpupurik, dadakila, luluwalhati ka sa Kanya, gagamitin mo ito, lilinisin mo dahil kumain ka, ito'y kalugod-lugod kay Allah subhanahu wa ta'ala. So in this situation ay sinagawa nila ang sala. Okay, pagkatapos ay ang mga gabing sala, ginawa na rin nila sa lugar ng As-Sahba. Okay, now, nang ito ay umabot na madaling araw, meaning magsasala ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng pang-umagang sala o Fajr. Ito ang ilig ng Prophet sallallahu alaihi wasallam kapag sumasalakay after Fajr, gaya ng sabi ko, hilig ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kasi ang wisdom dito, isa dito, ay ang mga tao hindi handa sa pakikipagdigman kahit alam nila may kalaban, hindi nila aakalaing sa ganung oras ay aatake ang mga mandirigma. Madilim-dilim pa yan. That's why,
estilo ng mga kamusliman noon na napulot nila kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na kapag mahirap pasukin ang mga kaaway ay ito ay sinusurprise nila, madaling araw nila inaatake gaya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sa araw na iyon, ang Saaba ay hindi nakalayuan sa Khaybar. So sumalakay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga taong Khaybar na kung saan sila ay lalabas madaling araw. Ito, dala nila ang kanilang palakol para lamang magtanim, magsaka ng kanilang mga pananim. At may dala rin silang espada. Alam naman natin, sagana yan. Sa kagamitan, mayaman yan. Marami silang kagamitan. Kapag nagpaulan ng panayan, sibat hindi mo masyadong maubusan yan dahil talagang mayaman sila sa panahon natin. Gaya na natapik natin, kaya nilang bumili talaga ng maraming gamit. So in this situation, dala nila ang espada nila at mga palakol at mga pastulan nila. Papastulan ng mga animales. Ngunit, hindi nila inaasahan na mayroong biglang sumalakay sa kanila na sila ay nagulantang o nagulat. At nakita nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi nila, sumpa kay Allah, si Muhammad, at ang kanyang mga kasamahan, sabi ng mga taong ito, at ang kanyang mga kasamahan o ang kanyang puwersa. So pagkatapos nito, dahil na-surprise sila, natural sa isang tao siguro, lalo lang hindi mananampalataya, pag na-surprise ka, nagugulat ka, di ba? So bigla silang napatakbo, napaatras ang mga taong ito pabalik sa kanilang lungsod. So in this situation, umistop ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Malaman naman ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, kapag ang kaaway ay tumakas na, tumakbo na, hindi niya na ito inahabol. Maliban na lamang kung talagang kinakailangan talagang patayin ito, ay kailangang habulin. No? Halimbawa, talagang kung hindi mo papatayin yun, talagang maghahasik pa ng maraming lagim. So kahit tumakas yan, ay ahabulin ng mga sahabayan para yan ay patayin na para hindi na maghasik pa ng ano pang mga karumaldumal na gawain o kabuktutan sa kalupaan. So in this situation, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, nang makita niya itong nagtakbuhan na, Allahu Akbar, nawasak ang Khaybar. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar, inulit niya, nawasak ang Khaybar. Tunay nga, sabi niya, na tayo kapag bumababa sa mga lupain ng tao na nagiging pasuway, masasamang tao, at binigyan natin ng babala, tunay na tayo ay magtatagumpay sa mga ito, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So in this situation, after that, palapit na sila sa palapit sa Khaybar, no? Pumili ng lugar ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam para makapagkampo. Para makapagkampo ang kanyang kasamaan at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. So pinuntaan siya ni Hubab bin al-Mundir radiyallahu anhu. Sabi niya, o sugo ng Allah, nakikita po ba ninyo na ang lugar na ito'y pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo? O Rasulullah, ito ay isang pananaw mo lamang? Meaning, opinion mo lang ba, nanaw mo lamang, opinion mo lamang ba na dito tayo dapat magkampo? So ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya ito ay aking pananaw lamang na inaakala kong siguro dito tayo magkampo. So sabi niya, o sugo ng Allah, tunay na ang lugar na ito ay lubhang malapit na sa ating mga kaaway, sa ating mga kalaban, sa kuta ng ating mga kalaban. At ang lahat ng mandirigma ng mga Khaybar ay naririyan lamang. O sugo ng samantala, alam naman natin, nasa taas silang bundok, may mga kastilyo sila, nasa baba sila, napakalapit, no? So in this situation, pinangangamban dito ni Hubab radiyallahu an, kung ganun kalapit at nakikita sila, kaya silang panagin o paulanan ng mga sibat. Nagayang sabi, kung mataas sila, wala naman silang magiging kalaban-laban. So open area sila, ibig sabihin, nandyan lang yung mga kaaway. Sabi nitong Hubab bin al-Mundir, radiyallahu anhu kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sabi niya, katotohanan Rasulullah, kung dito tayo, mababatid nila ang ating kalagayan. Kalagayan natin. Samantalang tayo, hindi natin mababatid ang kanilang kalagayan. Nakikita tayo, meaning, hindi natin sila nakikita. Maaaring ang mga palaso ay umalan sa atin o sibat o sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning, hindi ito magiging lugtas sa ating mga buhay sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo magiging ligtas dito, meaning, o Rasulullah. So in this situation,
Ito ay lugar na kung saan delikado tayo, Rasulullah. Kung nanaisin nyo ay humanap tayo ng ibang mapapaglugaran, yaong maiiwasan natin lahat ang maaaring maiwasan, pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang tawakul eh. Hindi ka pwedeng magtawakul na kalantad ka, put your trust to Allah. Hindi. Gagawa tayo ng paraan before we put the trust to Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos sabi ng Rasulullah, o sige, lumipat tayo yung mainam na lugar. At lumipat sila ng lugar. Nang malapit na sila sa Khaybar, tumambad na itong Khaybar na ito kay Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, hop, huminto muna kayo. At ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, tumigil sila, at ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay sinabi niya, O Allah, meaning nagduwa siya. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, ang Panginoon ng 7 kalangitan at anumang bumabalot dito. O Allah, ang Panginoon ng 7 kalupaan, kung anuman ang naririto. O Allah, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Tunay na kami ay humihingi sa iyo ng anumang kabutihan na naririto sa lugar na ito. At nagpapakupup kami sa iyo, Ya Allah, sa anumang kasamaan ng mga naririto sa bayang ito. At sa kasamaan ng tao dito. At anumang sa kasamaan na naririto. Tulungan mo kami, Ya Allah, na bigyang tagumpay laban sa mga ito. At sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, humayo na kayo sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nang kinagabihan, bago nila lusubin ang kalaban, ay nagsabi ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito na naman, huwag niyong kakalimutan itong hadith na ito. Tunay na bukas ipagkakaloob ko ang bandila. Sa mga sahaba to, sinasabi niya, gabi yun. Tunay na bukas ay ipagkakaloob ko ang bandila sa isang lalaki na minamahal siya ng Allah at minamahal siya ng sugo. Allahu Akbar. Bawat isa sa mga sahaba na ito, excited. Ang bawat sa hinihiling, hinahangad na siya ang mabigyan ng bandila sapagkat ang sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ibibigay niya ang bandila sa isang lalaki na minamahal siya ng Allah at minamahal siya ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya si Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, sabi niya rito, wala akong minimiti sa buhay ko. Nung sabihin ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, wala akong minimiti. Kahit yung pamumuno, hindi ko minimiti. Maliban lang to, miniti ko to, sabi niya. Talagang ginusto ko ito na akong mabigyan kinabukasan ng bandila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ano yan? Lamang, hindi siya. Sino ang nabigyan? Si Ali radiyallahu an. So kinamuagahan, pinatawag ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Ali. Ngunit si Ali may depekto ang kanyang mata. May miracle na naman dito. So tinawag si Ali radiyallahu an at may depekto ang kanyang mata at tinaplusan ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa iba, inalilinawayan at tinaplusan. Sa iba, hinawakan o inaplusan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at nagdua. At ang mata ni Ali radiyallahu an ay higit pang maliwanag sa dati niyang matang nakakakita. Meaning nawala ang kanyang sakit sa kanyang mata. So in this situation, ibinigay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang bandila kay Ali radiyallahu an at sinabi niya, o sugo ng Allah, didigmahin ko ba sila hanggang maging katulad natin? Meaning hanggang maging Muslim sila? Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, isyagawa mo ang ipinag-uutos sa iyo hanggang sa makarating ka sa lupain nila. Pagkatapos ay imbitahin mo muna sila o Ali sa Islam, radiyallahu an. At ibalita mo sa kanila ang anumang nararapat na isagawa nila na karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang igabay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Bawat gabay na igabay na Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo, tanggapin na ang Islam, ay mas mabuti pa sa iyo kaysa magkaroon ka ng humrum ni'am, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, meaning pinakamabuting kamelyo o yaman. Mas mainam pa ang magkaroon ng mag-embrace pag pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kasi kapag ikaw ay nagdadawa, nananawagan sa Islam at nag-embrace ito by the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, magkakaroon ka ng reward na
malaki kay Allah subhanahu wa ta'ala o maaaring maging katumbas ng reward ng taong yan sa kapatawaran niya, ay pagkaloob din sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allah knows best. Kaya, pero dito nga, dito makikita nyo, mas mainam pa na nagkaroon ka ng kayamanang maraming kamelyo, yung may mag-embrace sa kamay mo by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Now, bago natin dakuhan ang mga sinalakay ng mga Muslim, dakuhan natin, gaya na sabi ko, almost 30 ng kuta ng Khaybar. Pero mayroong mga malalaking kuta ito. Yung mga 5 rito, maliliit lang yon. Hindi matatag, hindi mapwersa. Madaling labanin, madaling sakupin. Okay? Unahin natin, may 2 bahagi ang Khaybar. Okay? Unahin natin ang 3 kuta. 3 kuta na babanggitin ko ito ay lugar ng Annata. 3 kuta ang sa Annata. Okay? Dito sa unang bahagi, 5 to. Sa pangalawa, 3. That's why nakakati sa 2 bahagi ang Khaybar. But yung 5 na ito, yung 3 ay Annata. Yung kuta ng Naim, kuta ng Asaib bin Muad, at kuta ng Al-Qala Az-Zubair. That is ay Annata. Yung sa unang bahagi pa rin to, yung hati ng 4-5 ay sa Ashaq naman ito. Pero sa unang bahagi ng Khaybar to, 2 hati, ito sa unang hati ng Khaybar at nabubuo sa 2. Annata, Ashaq. Ang Ashaq ay kuta ng Ubay at kuta ng An-Nazar. Okay? Samantalang sa kabilang bahagi ng Khaybar ay may 3 kuta. 3 kuta. Ito naman ay kuta ng Al-Qumus. Ang iba sabi na Al-Katiba. Ito ay kuta ni Bani Abu Al-Huqaiq. Mula ito sa Bani Nadir, no? Yung pinalayas doon ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Dito nagpunta sa Khaybar, nakapamuno pa dito yan. Okay, ito yung malaking pagkakamali ng mga taong nadatnal sa Khaybar ng mga Hudyo. Ginawa pang namumuno ito. Okay, kuta Al-Wati at kuta ng As-Sulalim. So ito yung kuta sa Al-Huqaiq, Banu Al-Huqaiq. So ang Khaybar, may mga kuta pa gaya ng sabi ko na maliliit na lamang na madaling sakupin. Hindi na mairap itong pasukin. Now, unahin natin yung 3 kuta na sinabi natin sa Annata. Okay, kuta ng An-Naim, number 1, arrangement natin. Sa'd bin Mu'ad and Al-Qala Az-Zubair. Unang sinalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, of course, yung kuta ng Naim, arrangement. Ang kauna-unahang nilusob ng Prophet sallallahu alaihi wasallam at ng mga kamusliman na kasama niya ay ang An-Naim. Walo itong binanggit natin, matatatagal lahat ito. Yung 5, gaya sabi ko, mahina lang yon. So in this situation, ang kauna-una ang plano na sasalakay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay ang kuta ng An-Naim. At ito, alam natin, dinidepensahan dito ng mga Hudyo na mayroon ditong kilalang namumuno na si Marhab. At itong si Marhab na ito, ang kanilang pinakabayani, pinakamatapang sa lugar na ito, itong si Marhab na ito. So in this situation, alam nyo ba, itong si Marhab na ito, itinuturing ng mga taong Hudyo dito na ang katumbas ni Marhab ay 1,000 katao. Allahu Akbar. 1,000 katao, para si Khalid ibn Walid to, no? 1,000 katao ang katumbas ni Marhab. Kaya panatag sila sa namumuno lang ito at sa kanilang lugar na hindi kaya ng mga Muslim to. In this situation, lumabas si Ali. Okay, lumabas si Ali radhiyallahu anhu kasama ang mga Muslim patungo sa kuta na ito. Naim. At inimbitehan niya ang mga Hudyo gaya ng sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Ngunit tinanggihan nila ito ang paanyaya ni Ali radhiyallahu anhu by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So sa halip ay hinamon ng mga ito ang mga Muslim at kasama ang kanilang leader na si Marhab. At nang si Marhab ay lumabas sa lapain nila, sa lugar nila, okay? Nag-imbita siya ng duelo. Yan ang sinasabi nila. 1,000 katumbas nito eh. Nag-imbita si Marhab ng duelo sa mga Muslim at sinabi ni Salama bin Al-Aqwa. Ito yung sinabi natin unang mamamatay. Na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ng kanakaraan, sinabi natin, sinong mauula? Salama bin Al-Aqwa. Then kaabagan, kaawan siya ng samantala, alam nilang mamamatay ito. Diba?
So siya ang kauna-unaang aharap dito. At sinasabi nito, kapatid dito lang nakaraan sa Alakwa, ba't sabi nila, uncle niya ito. Okay? Itong Salama bin Alakwa, nang dumating kami sa kaibaran niya, lumabas ang kanilang leader. Sinabi niya pa ito, no, na si Marhab. Marhab, awak niya itong espada. At anong sinabi ni Marhab? Sinabi ito ni Alakwa. Tunay na batid ng kaibar, ako si Marhab, handa sa sandataan, bayani nila at subok na. Kapag ang labanan ay nagsimula, ito ay maglalagablab at hinarap siya ng aking tiyuin. Yun, tiyuin niya ni Alakwa. No? So in this situation, sinabi ni Amir, tunay na batid ng kaibar na ako si Amir, Ibnul Alakwa. Ito yata yung sinabi ko kanina. Salama ba yung nabanggit ko kanina? Salama, no? Salama, okay. Amir Ibnul Alakwa, ito ay uncle ni Salama bin Alakwa, okay? So ito yung sinabi niyang mamamatay ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, not Salama, Amir, okay? Amir ibn Alakwa radiyallahu an, no? So tunay na batid ng kaibar, sabi niya, ako si Amir Ibn Alakwa, uncle ito ni Salama, sabi sa kabila, kapatid. Okay, batid ng kaibar na ako si Amir Ibn Alakwa, handa sa sandataan at bayani din at mapanganib. Mapanganib ako. Kung ikaw tatumbas sa libo, ako ay mapanganib. At nagsagupa ang dalawa. Yung hawak dito ni Amir Ibn Alakwa, radiyallahu an, medyo maliit yung espada niya. Hindi katulad ng kay Marhab, mahaba, at tapos may panagkas siya. So, nung tirain siya ni Marhab, nasagka rin ito ni Amir. Pero malakas si Marhab, natumba siya. At nasilip naman nitong ni Amir, Ibn Alakwa radiyallahu an, ang paa niya nitong si Marhab. Meaning tatagay niya, puputulin niya. Pero nag-bounce yung kanyang itak at tumama sa paa ni Amir. Siya ang nataga sa sarili niyang itak. In this situation, ikinamatay niya ito dahil malakas ang dugo na lumabas sa kanyang paa. So meaning, ito yung sinasabi nating unang mamamatay na pinagduwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kaawaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So meaning, hindi siya napatay ni Marhab. By the will sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala ang nabigay ng pabuya sa kanya na siya maging martir sa sarili niyang itak nitong si Amir. Hindi ang kanyang kaawayang nakapatay. Meaning, hindi niya ito minaliit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala maliitin siya sa pamamagitan ng pagpatay ng taong ito. Hindi. Kundi mismong sarili ni Marhab ang hindi sila sadyang naputol niyang paa niya na sa hinang ng kanyang pagkamatay, ba't siya ay malaking pabuya sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. At yan ay nasabi na ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na kaawaan siya, meaning mamamatay siya sa digmaan na ito. So in this situation, namatay itong si Amir ibn Alakwa radiyallahu an ng isang syahid ala nauspes. Pagkatapos noon, nagamon muli si Marhab. Nagamon muli si Marhab. 1,000 nga naman katambas nito, malakas ito eh. So nagamon muli itong si Marhab ng isa pang duelo. Ng isa pang duelo na tinutulapan niya yung sinabi niya kanina, no? Okay. Sabi niya, tunay na batid ng kaibar na ako si Marhab, hanggang sa huli, yung sinabi natin kanina, sinasabi niya paulit-ulit. Kaya't ito si Ali radiyallahu an ang humarap na sa kanya. At alam natin, isa sa pinakamatalino, matapang, matinik, madiskarte sa labanan ay si Ali radiyallahu an. Walang malaki, walang maliit, walang matangkad, walang pandak sa taong ito. Kaya ngarapin, kahitiganti ang kaaway ni Ali radiyallahu an. So in this situation, nagharap sila ni Marhab at saka si Ali radiyallahu an. So nung tagahin siya, ni Marhab itong si Ali radiyallahu an. Alam si Ali pag nakipag-away yan, hindi yung parang naglalaro lang. Pag ginampas mo, iilag lang. Pag tinapyas mo na naman ganyan, aatras lang. Parang naglalaro lang siya. Wala siyang katakot-takot na mamatay na hindi mo mababakas sa mukha niya yung parang nangihinayang siyang mamatay, natatakot siyang mamatay, may doubt siyang mamatay, may takot siyang wala. Para siyang naglalaro. Kaya ang diskarte niya buong-buo eh. Pag initak mo siya, yung itak tinitingnan niya, iilag lang siya. Yung ilag niya, yung malambot lang eh, hindi yung ilag na mabilis. Hindi, dakan-dakan lang, parang nilalaro ka lang niya. Until finally, na-tsempuan niyang nasilip niya ang leeg ni Marhab, tinapyasan ni Ali radiyallahu an, lumipad ang ulo ni Marhab.
Allahu Akbar. Meaning nawalan ng ulo yung pinuno ng Naim na ito na ipinagmamalaki nila ay pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napatay ito ni Ali radiyallahu an. At nang malapit na si Ali radiyallahu an sa kuta na umaakyat na sila sa mga kuta ng Hudyo in this Naim, sa itaas nito, no, paakyat sila si Ali radiyallahu an at ang kanyang mga samaan. So, sino ka? Sabi nila. Sabi niya, ako si Ali bin Abi Talib. Pagkatapos ay lumabas na naman, meron na naman lumabas nung paakyat na sila. May lumabas na naman. Sino? Yasir naman to. Itong Yasir naman to, kapatid naman nitong si Marhab na napatay ni Ali radiyallahu an. So in this situation, nagsimula muling maghamon ng duelo. Alam niyo nang bago magkaroon ng gera, salpukan, nagkakaroon talaga ng mubarasa duelo No? Nagkakaroon ng, minsan may epekto sa kanila to Pag napatay yung kalaban, pinanghihinaan sila sa Muslim, wala yan Pero sa kanila, pag napatay mo yung pinuno, tulad ni Marhab dito, pinanghihinaan na yan. Pag napatay pa si Yasir dito, pangalawa sa na mamumuno nito, kapatid niya ito, ano mangyayari sa kanila nito? So ito ay naghamon at ang umarap sa kanya ay si Subayr naman, radiyallahu an, ang humarap sa kanya. So sinabi dito ni Safiya radiyallahu anha, ya sugo ng Allah, mamamatay ba ang anak ko dito? Hindi, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, sa halip siya ang makakapatay sa taong yaan, sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So sumiklab ang mapait na labanan ng dalawang ito sa paligid ng kuta ng mga kaaway nila sa Naim. At dito ay napatay ni Subayr itong si Yasir. Alhamdulillah. So in this situation, dito na nangyari ang maraming pagsalakay ng mga kamusliman. Lusob, atake. Pagkamatay ni Yasir, atake ang mga Muslim sa kuta ng mga Hudyo. At nang dahil dito, bumagsak ang depensa ng mga Hudyo. Bumagsak ang depensa ng mga Hudyo. May pangamba na rin sila, takot na Dahil napatay na yung mga leader nila, naduduwag na, kaya bumagsak o madaling bumagsak ang depensa ng mga kaaway ng mga Muslim. Kaya sa labanang yaon ay nagpatuloy ng, actually ilang araw nila itong nakaharap yung pagpupwesto, pagmamanman, pag-aaral sa sitwasyon, pag-akyat, mga duelo, salpukan, talagang hindi agad-agad natapos to. Alam niyo, itong digmaan ng Khaybar as para sa inaw, alanosbe, sumabot ito ng 2 buwan Lahat ito ng masakop nila. Hindi ako nagkakamali, baka konti pala yung 2 buwan. Okay? But tumagal. Yan ang sigurado, tumagal lahat ng istoryan, matagal ang labanan dito, buwan ang usapan dito. Dito ay tumagal ng ilang araw na nakaharap ng mga Muslim sa matinding labanan ang mga Hudyo bago bumaba o humina ang depensa nila dahil sa takot na namatay ang kanilang mga leader ay matagal nila itong kinikim-kimabang lumalaban ay gusto na talaga nilang tumakbo kung tutusin. Ngunit wala silang magagawa kundi pagtanggol ang kanilang mga lugar. Kaya in this situation, hindi na makayanan ang depensa, nasira ang depensa nila, hindi na makayanan ng mga Muslim, umatras na sila. Atras. So meaning, iiwanan nila ang unang kastilyo, ang unang kuta ng mga tao ito na dinidepensa nila na isa sa malakas, ang kutang ito na ang kuta ng Naim. So saan sila pupunta? Doon sa pangalawang sinabi natin, na mayroon din doon naghihintay, may kutang panibago, yung pangalawa, yung kuta ng Asab bin Mu'ad. So doon naman sila ngayon tatakbo para dagdagan ng mga Hudyo dahil itong nakasunod na kuta, papuntang Muslim dito, so para lumakas lalong persa nila, dito magdagdag ng tao, lahat ng tumakbo, lahat ng umatras ay nandito ngayon sa kuta ng Asab bin Mu'ad. So nakuha ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang kuta at dinurog nila ito para walang mabalikan ang mga Hudyo dito. Ang kuta ng Asab bin Mu'ad, ang pangalawang kuta kung ang pag-uusapan ay tibay at tatag. Hindi uobra ang unang kuta. Meaning patatag ng patatag yan Parang naglalaro ng mga guys, pahirap ng pahirap. Ganyan ang kanilang kuta. Kaya mahirap pasukin ng Khaybar Tapos sa mataas pa siyang lugar. So pagkatapos ng Naim, ay pinasok nila ang lugar ng Asab na kung saan umatras, pumunta ang mga taong Naim o mga Hudyo sa Naim. At nagsagawa dito ang paglusob ang mga Muslim sa ilalim ng pamumuno sa utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, si Al-Hubab bin Al-Mundir Al-Ansari. So pinaligiran nila
ang lugar na ito, alam nyo, nag-stay muna sila. Hindi naman timano sa lakay, pinag-aaralan muna nila. Mahirap pasukin eh. Alanganin, delikado eh. Kailangan may pag-aaral, may diskarte, hindi sugod na sugod. Kaya nanatili mo sila dito ng 3 araw malapit sa kuta na ito, sa Asab. So meaning pinag-aaralan nila kung anong maaring gawin, paano papasukin, gaano kadelikado ang mga kaaway, ano mayroon sila. So 3 araw muna silang nanatili dito. Sa 4 araw, ay ipinalangin ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang isang espesyal na panalangin na masakop ang kutang ito. Meaning talaga matatag nga, mahirap nga. So nanalangin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ito ay inireport ni Ibn Ishaq, no, rahimahullah, na tunay na sinabi na ang Bani Saham mula sa Aslam ay nagtungo sa sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, no? May nagpunta sa kanya, sabi niya, tunay po na kami nakikibaka at wala sa aming mga kamay ang anuman o sugo ng Allah. Meaning na kay Allah subhanahu wa ta'ala. So dito naintindihan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang kanilang daing. Kaya sinabi niya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Allah, tunay na ikaw ay nababatid mo ang kalagayan nila. At nasa kanila ay walang lakas, gaya ng dinadaing nila. At wala sa aking kamay na anumang maaaring ibigay ko naman sa kanila, o aking Panginoon. Ipagkaloob mo po sa kanila ang tagumpay o sa amin ang tagumpay, at ibukas mo po sa kanila ang pinakamalaking kuta nito na nararapat ay mapagkaloob mo sa mga taong ito, o Panginoong Allah. Ang tagumpay ay ipagkaloob mo sa mga Muslim. Ang pagsakop sa kutang ito na asaab ay pagkaloob mo sa Muslim at doon sa Khaybar at iba pang kuta, o Panginoong Allah. At ipagkaloob mo ang maraming imbak na pagkain at magkataba sa kuta na ito, o Allah. Gutom na sila eh. Wala na silang pagkain, alam natin eh. So dito sa loob marami. Kaya sinama niya sa dua na ipagkaloob rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kutang ito ang maraming pagkain at taba. So langi talaga ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang mga Muslim matapos manawagan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam kay Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya na lusubin ang kuta na iyon. Lusubin ang kuta na iyon. Ang Banu Aslam, yung kanina, na nagsabi kay Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila'y nagtungo dito, nakikibaka kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala sa kamay nila ang anuman, sila ang unang lumusob. Nang iutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na pasukin, sakupin ang lugar na ito, sila ang unang sumalakay, nangunguna sa pagsalakay, at naganap naman ang duelo. Sa harapan na isang duelo na labanan sa kuta ng mga tao As'ab bin Mu'ad. Pagkatapos ng duelo ay nagkaroon na ng pag-alalabanan, napatay din ng Muslim, ang isang kaaway nila. So in this situation, nagkaroon na ng labanan, salpukan, na hanggang sa masakop nila ang kutang ito, ang Sab. Okay? So meaning sa araw din yun, maghapon na alos silang matagal silang nag-aaway, naglalabanan. Almost palubog na ang araw nang masakop nila ito at umatras dito ang mga Hudyo. Can you imagine, no? Kung hindi ka malakas sa digmaan, kung nagbobola-bola ka lang, nag-aagis ka lang, 1 oras, pagod na pagod ka. Ito, itakan to ha. Mapersa to. Kapag initak mo, hindi pwede yung malambot ka. Kailangan matitagas. Meaning, yung nakikipagdigma, kailangan maskulado, malalakas, praktisado. Even kahit hindi ka maskulado, basta malakas ka. Kailangan nyo, kahit payat ka. Kailangan malakas dahil ang itakan, kapag mahina ka, pag pinalong itak mo, tatapon lang yan. Ano palaban mo? Wala kang itak. Kailangan magpit din ang hawak mo. So meaning, pag itakan yan, pares kayong matigas, maghapon. Anong madarama nyo sa sarili nyo? Kapag gano'n, di ba? Pagod na pagod, apong-apo, uhaw na uhaw, gutom na gutom. But alam natin ang mga Muslim ay matiisin dahil sila ay nakikipaglaban na may minimithi silang gantimpala sa kabilang buhay. That's why ang pagod at hirap ay hindi nila namamalayan. Hindi katulad ng mga hindi Muslim, madali nilang mamalayan ang hirap at pagod sapagkat nangangamba silang mamatay sa digmaan na mawala sa dunyang ito na minamahal nila ng labis. So in this situation, nasakop ng mga Muslim ang kutang ito.
Okay? So, dalawa na. Pero dahil sa matindi na dinanas nila na pagod, of course, sila ay uhaw na uhaw at gutom na gutom ang mga kamusliman dito. Ang mga mandirigma ng mga kamusliman. So, kinatay nila yung mga asnong mga inaalagaan, maamo. Gutom eh. In this situation, nang malaman ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay kumatay ng mga asno na mga maaamo, na ilagay na ito sa palayok upang lutuin, nabalitaan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila'y kumatay na ganito at sinabi niya na ang mga maaamong asno o mga hinaalagaan ay haram. So actually dito kahit makikita mo, no, kahit ito ay haram, kung life and death ang usapan, umantong sila sa life and death. Alam nyo, may mga ruling siyang life and death eh. Hindi sinasabi nating, ay bro, kung hindi naman ako magtrabaho doon sa nagbababoy, mamamatay yung pamilya ko. Hindi ganun ang life and death. Ibig sabihin ng life and death, kapag bubuhatin mo ang isang animales, tulad ng tupa, dahil sa ikay latang-lata na, hindi mo na mabubuhat. Hindi parang kalabaw ka, takot na takot ka na agad. Hindi pwedeng, hindi life and death yun. Gumawa kang paraan, iwanan mo yun. Malakas ka pa. So in this situation, hindi mo na mabuhat yung tupa o kambing dahil sa life and death, hinang-hina ka, na gutom ka na, yes. Ipinapahintulot na kainin mo ang haram, kahit anong klaseng haram, masagip mo lang ang buhay mo. Nakagawa kang mali, pero mas malaki ang ginawa mo, yung masagip mong buhay mo, at masamba mo pa ang Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala ng makabahaba. Makikinabang ka ng gusto. Samantalang sa isa, life and death exemption ka na, pagkatapos ay matatauba mo pa yon. Kung nagkamali ka man, alam naman natin, kahit ng kasalanan, sinasadya natin hindi, mainam na humihingi tayo ng tawad kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So in this situation, binawal sila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Siguro nakikita niyang hindi pa sila life and death. Hindi niya pinahintulot kainin ang mga asno. Yan ang sinasabi natin. Pero apo-apo na ito, pagod na ito. So marami pa naman pagkain kasi dito kung bakit niya ipinagbawal yon. Mayroong pang mga taba at iba pang mga pagkain. Sagana ang pagkain sa loob. So ang duwa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay nasa pa kanila. Okay? So, pangatlo naman, sa annata nito, sakot ng annata, nakadalawa tayo sa annata. Pangatlo ng annata ay ang Zubair. Okay? Zubair. So, dito, yung mga umatras na naman sa kuta ng Ashab, may umatras din doon eh. Punta na naman dito sa lugar ng Zubair. Meaning, dumami rin ng mga Udyo sa Zubair naman. Parang sa una lang yan. Maatras, dadagdagan yung kasunod. Matapos ang pagsakop sa An-Naim, sa Ashab, ay nilisan ng mga Hudyo ito. Okay? Ito ay sakop ng An-Nata. Remember, patungo sila sa kuta ng Az-Zubair. So, meaning, yung umatras sa Naim, pumunta ng Sab. Yung mga lumasakop ang Sab, yung galing sa Naim at Sab, punta ng Zubair. So, meaning talagang triple na ang tao doon. Okay? Marami na ang tao doon. So, meaning, itong Az-Zubair, mas matatag itong kuta na ito. Patatag ng patatag, gaya na sabi ko. Mas matatag ito sa Naim, mas matatag ito sa Ashab, mas maganda ang sitwasyon, mahirap din itong pasukin. Malakas na kuta sa madaling sabi ang Az-Zubair kesa sa dalawa. So, inaakala nila na ang lugar na ito ay maraming nagsasabi, maybe tama sila, Allah knows best, mahirap pasukin ito ng mga nangangabayo. Remember, yung lugar nila, paakyat mahirap pasukin ng mga gabay. Minsan may mga laba, matutulis yan. At mga naglalakad na mga mandirigma. Okay? Mahirap. So dahil sa madepensa ang lugar na ito at ang lugar ay medyo may kahirapan sa pagsampa o pag-akyat dito. Kaya pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na paligiran muna ito. Magmalman, parang kapag nakapaligid ka, nakikita kayo ng mga Udyo, hanggang sa bigyan sila ng takot ng Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sumurrender na lang, para naghihintay ng ganon. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nanatili ang pagpapaligid o pagbabantay, pagmamanman sa paligid ng lugar na ngayon, 3 araw. Sa 3 araw, wala namang nangyari. Okay, now, may dumating na Hudyo at sinabi kay Abul Qasim, radiyallahu an. Sino Abul Qasim? Sino si Abul Qasim? Yes, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung anak niyang namatay, ang una, Al-Qasim.
Abul Qasim, the father of Qasim. So sabi niya, o Abul Qasim ka, sabi ng Hudyo kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, tunay na ikaw, kung ikaw ay mananatili dito, sa 3 araw na sila, nagmamanwan, walang nangyayari. Kahit 1 buwan pa, kahit 2 buwan pa, o ilang buwan pa, walang mangyayari sa iyo dito. Dahil aniya, ang mga tao sa loob, kompleto, at mayroon pa silang batis. Hindi mo sila magugutom kayo. At hindi nyo basta mapapasukan yan, napakataas na lugar, delikado kayo. So in this situation, itong batis na ito, na malayo sa inyo at malapit sa kaina, lumalabas sila kapag gabi at umiinom sila mula doon. Pagkatapos ay nagsisibalik sila sa mga kuta nila na nagdadala pa ng kanilang mga tubig. Upang mahadlangan mo ito, kapag nakadlangan mo ito, Muhammad o Abul Qasim, maaaring mapupwersa silang lumaban sa iyo. Putulin mo ang kanilang batis. So yun ang advice ng taong ito na pinagkukuhanan ng tubig ng mga taong ito. Kaya't pinaputol ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang pinagkukunang tubig na ito. At nang dahil dito, nauuhaw na rin sila, wala ng tubig na dumarating na malapit sa kanila, napilitan silang lumabas at makipagdigma sa mga kamusliman. Do or die, mamamatay din naman sila doon, wala na silang tubig eh. Uhaw na rin naman eh, di patayan na sila kaysa sa mamatay ng walang kalaban-laban. So in this situation, dito ay nakapatay sila ng mga ilang Muslim sa pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala at higit kumulang sa 10 Hudyo naman ang namatay dito. Higit kumulang alanosbes hanggang sa masakop naman ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lugar na ito na iniwan na naman ng mga taong ito. Wala na ang nata ngayon. 3 ang nata eh. Okay? An-Naim, As-Saba, at Zubair. Okay. So, ubos. Al-Huqaiq na lang. Yung sa 5 na sinabi kong una na isang bahagi ng Khaybar. So, meaning, doon na naman sila ngayon tatakbo sa Ashaq, no? Ashaq. Okay, yung Ashaq may 2. Kuta ng Al-Ubay at Al-Nazar. Wala na yung An-Nata, An-Naim, As-Saba, Zubair, tapos na ang Nata. Yung An-Nata, isa sa unang bahagi ng Khaybar. Tapos yung isang unang bahagi pa ng Khaybar, ang Ashaq. 2 na lang, Ubay at Al-Nazar. So, gaya ng sabi ko, arrangement, tatakbo ang mga ito sa kuta ng Ubay. Ang Naim, ang Sab, okay, ang Sab, at ang Zubair. Tao ng Naim, tao ng Sab, tao ng Zubair, takbo naman sa kuta ng Ubay. At ang Ubay na ito ay sakop na ng Ashaq. Yung kanila, An-Nata, durog na yon. Okay? So sa lugar na iyaan, ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, nakakuha siya ng katapol. Ano yung katapol? Sino nakakalam ng katapol? Parang tiradol, no? Pero kaya lang, binigyan bato yun, para paputulin, malaki yun. O, yun. Parang tiradol na may kahoy yun, gaganyan yun. Okay? So, pwede sa matataas yun. So, nakuha yun ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ang mga katapol sa pinanggalingan nilang nasa nalupig. Okay? So, dako sila ngayon sa kuta ng Ubay. Matapos masakop ang Zubair, ay lumipat ang mga Hudyo na ito mula Naim, mula Sab, mula Zubair sa Ubay. Doon naman sila nagkuta. Dumami, no? Parang tinataboy lang sila dito papaunti-unti, nagsasama-sama, no? Okay, dito naman sila sa Ubay. Ba't sakop na ito ng Ashaq? Hindi na sakop nito ng Nata, durog na lahat. Okay? So dito, tumayo ang 2 bayani ng mga Hudyo, peking bayani. Hindi yan totoong bayani. Ang totoong bayani ay Muslim. Okay? So, siyempre, para sa kanila, bayani nila yon, bayani ng isang Muslim. That's why, tumayo ang 2 bayani. Bayani nila, bayani ng mga Muslim. So, sa pamamagitan na magigiting na duelo, ay napas lang nila ang isang bayani ng mga Muslim. Okay? At ang nakapatay naman sa mga duelo na ito ay si Abu Dajana Simak bin Karsya Al-Ansari.
Ito yung ginagayang mukha ni Jibril alayhisalam na nakataling palaging red ribbon sa ulo ito. Napakagwapong lalaki ng taong ito. So si Abu Dajjana, si Mak bin Karsha Al-Ansari, ang nakapatay naman sa mga naging kadwelo nila sa araw na yaan. So naging tanyag siya, naging sigat siya sa lugar na ito. May taling palaging pulang tela sa ulo ito. At pagkatapos mapatay ni Abu Dajjana, ang mga naging kadwelo ay nagmadali ito. Nagmadali ito. Nang matapos niya mapaslang ang kadwelo niya, na nagmadali siya. Immediately, pagpatay niya sa mga ito, takbo agad sa kuta ng mga ubay. Itong si Abu Dajjana. At kasama niya rito na lumusob lang siya, lumusob ang mga Muslim. At ang pagsalakay dito ay nagtagal lang ng ilang oras. Abang napakatatag ng lugar na ito, ay naging madali naman ang pagsakop nila. Dumarami naman sila. Pero lalong lumiliit ang tsansa nilang manalo sa mga Muslim by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos nun, ilang oras lang takbo na agad. Iniwan na nila agad ang lugar na ubay. At saan na susunod? An-Nazar. May natao na naman doon. Lahat ng kuta ito, dito na naman babagsak sa huling lugar ng Asyak, An-Nazar. So takbo sila ngayon. So dudurugin ulit ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ang lugar na ito. So in this situation, wala kang babalikan, no? Dinudurog, sinisira ng mga Muslim eh. Wala silang babalikan dito. So in this situation, pagsakop naman sa kuta ng An-Nizar or Nazar. Ang kuta na ito ay itinuturing na pinakamalakas. Ang Nazar o Nizar. Nakuta sa bahaging iyon. At ang mga Hudyo dito ay matitindi ang paniniwala nila na ang mga Muslim ay hindi kayang durugin ang lugar na ito. Kahit pailaan nila ang lahat ng kanilang kaya, magagawa, lakas, pwersa, ay hindi nila kayang durugin ang lugar na ito sapagkat sila'y naniniwala na ang kutang ito ay napakapwersa, napakalakas. Kaya sila gawa ng mga Muslim sa kuta na iyon ang matinding pagpapaligid. Matindi ang lugar, matindi rin ang pagmamanman at pagpapaligid, pag-aaral nila kung paano sasalakayin. No, hindi sila agad sumasalakay, nag-aaral. Minsan, depende sa panahon. Gabi ba kailangan salakayin to? Madaling araw ba? Ating gabi ba? Walang ilaw nun eh. Depende sa pag-aaral yan, sa pagdigmaan. No? So in this situation, ginawa ng mga Muslim ang matinding pagsasarbay, ang matinding pagpapaligid, pag-aaral, kung anong diskarte, subalit talaga kahit anong gawin nila. Napakahirap na mapasok ang lugar na ito. Nakatayo sa mataas na bundok eh. Tapos kahit saan kumikot, nakikita kayo bago kayo makalapit. Uulan ng pana, uulan ng sibat. So wala silang talagang paraan para mapasok ito. Meaning, itataya lang nila ang buhay nila pag pumasok dito para ka lamang nagpapakamatay. O hindi tama yung para ka magpapakamatay. Di ba? Hindi naman tama yon. Kahit alam mong pisabilayla ito, gusto mo mamatay sa landas ng samantala, kung magpapakamatay ka, alam mong mamamatay ka lang walang kalaban-laban, hindi naman dapat ganon. Dapat ay lumaban pa rin para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kung nagpapakamatay lang lahat, alam mo mamamatay, eh paano kung maubos sila? Sino bang magpapatuloy sa panahon nila ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pananampalatayang Islam? That's why, ang motibo rito ay patayin ng mga kaaway, palaganap ang Islam. Ngayon, kung paintultal samantalang mamatay, mamamatay. Okay? So yung target nila mapaunlad nila ang Islam. So kailangan nilang lumaban at mabuhay para may sambulat, tulungan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, by the will sa palasabantala, may sambulat nila ang pananampalatayang Islam. So in this situation, matatag no ang kanilang kuta. Wala silang makakita pagkakataon para durugin ito. So samantalang mga Hudyo, doon sa loob na iyon, na kung saan lumalabas pa iyon ng mga kuta upang magdulot ng pagkawasak. Anong lumalabas ng pagkakuta? Ito yung kuta nila, akyat ng kastilyo, sisilipin ng mga Muslim, babatoy ng pana, babatoy ng mga sibat. So ginagawa nila sa mga kamusliman ang ganong sitwasyon. At ang mga Muslim, kahit anong pag-aaral, wala silang pagkakataon mapag-aaral, paano dudurugin, paano papasukin ang lugar na ito. So, pinapaulan sila ng mga bato, mga palaso, mga pana. Minsan, nag-aagis pa na sila ng mga buto sa mga Muslim, no? Kasama na dito ang mga pag-iinsulto. So, nang
magpahirap ang kuta na ito na An-Nazar o Nizar sa persa ng mga Muslim, ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ito na, ilagay ang mga catapult. Ito lang ang talagang diskarte na hindi naisip ng mga Muslim. Pero naisip ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang iba na paraan dito para sila ay lumaban, wasakin ang kanilang kastilyo, catapult. So ipinahanda ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa mga Muslim ang catapult. Alhamdulillah. Ito ay lumipad ang mga malalaking bato na binasag ang mga kastilyo, kuta, pumasok sa kanila, ay naging epektibo naman ang diskarte ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sapagkat nagdulot ito ng pagkawasak ng kanilang mga bakod at mga dingding at mga kuta. In this situation, nadurog ang mga ito. In this situation ay nagalap muli ang matinding labanan. So napilitan lalaban sila, hindi na sila lalaban, magpapakamatay na lang na umuulan ng bato sa kanila. So para matigil ng katapult, labas na sila, laban na, do or die again. So napilitan lumaban ang mga Hudyo at ang labanang ito ay dumanas ng matinding pagtatalo, paglalaban ang mga naglalaban dito. At dumanas din naman ng matinding pagkatalo dito ang mga Hudyo. Marami ang napatay sa kanila. So in this situation, dumanas sila ng matinding pagkatalo ang mga Hudyo. At hindi na nila makayanan ang labanan kaya't sila ay umalis. At nagtungo sila sa ibang kuta. Wala na yung kuta ng dalawang unang bahagi. Wasak na yung 5. Saan sila pupunta? Di siyempre doon sa kuta ni Al-Huqaiq. Yung 3 may kuta naman. Doon na sila tatakbo. Wasak na yung unang bahagi ng Khaybar. So in this situation, hindi na nila makayanan, iniwan na nila ang mga lugar na yaan. Sa ibang report nga, tinakbuhan pa nilang mga asawa at anak nila. Pero sa ibang report, hindi. Sinama pa rin nila ang kanilang mga anak at ang kanilang mga asawa. Iniwanan nila lahat doon. Of course, lahat ng samsam doon, kinukuha yan ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Yung hindi pakikinabangan, dudurugin yung kanilang mga kailangan durugin doon para walang balikan ang mga kalaban na ito. So in this situation, alhamdulillah, ang bahagi ng An-Nata at Asyak, may 5 lugar ito, winasak na ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang mga samaan by the will of Allah subhanahu wa ta'ala. At ito ay tumakas naman papunta sa kuta ng Bani Abu al-Huqaiq. Okay. So inshallah, on Friday, ipagpapatuloy natin, may 3 pa, no? May 3 pa na lugar mula sa Banu al-Huqaiq na sasakupin ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ang Khaybar talagang sasakupin niya, no? Hindi niya titigilan talaga to. Pagkakataon nga naman to, hindi siya makahingi sa mga Quraysh ng tulong, walang gatapan. So pagkakataon talagang wawasakin to ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Laso nito Laso nito sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, itong Khaybar na ito yung mga nagpapasiklam ng mga digmaan laban sa mga kamusliman Kahit magbayad, mag-upa, talagang gusto nilang papatay ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kaya kailangan matigil to para ang kapayapaan ganap. Ang gusto ng Prophet sallallahu alaihi wasallam ay mapanatili at may palaganap ang Islam sa labas at loob ng Arabian Peninsula. At alam natin, pagkatapos nito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, mamamatay, lalabas na rin ang pagsasako, pagdadawa ng mga kamusliman. So inshallah, itutuloy natin ang 3 ito na sasakupin pa ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wat alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa alaikumussalam. Allah